This is my second life. Namatay na ako noon. I have 67 shrapnel wounds. My pancreas got ruptured, a portion of the left lobe of my liver, and 6 feet of my small intestines were cut off. So I was clinically dead. Pumasok ka na magsundalo, kasama yan sa dapat na ma-expect mo na may mangyari sa'yo, masugatan ka, or even ikamatay mo. Kaya nga palagi kong sinasabi sa mga tao ko, di ba pagka kinakanta natin yung lupang hinirang, ano ba yung mga naandun na di ba pag sa manlulupig di ka pasisiin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung takot naman kasi normal yan, no? It's not really the absence of fear, but it's how you overcome it. Yan yung paano mo makontrol yung sarili mo, paano mo makontrol yung takot mo. Meron silang mga conserved weapons like 50 caliber machine guns, mortars, mga P-40 rockets at mga rifle grenades. By the way, gusto ko palang introduce yung commanders ng Marine Battalions na nag-participate sa nangyaring sagupaan dito. Si Lieutenant Colonel Kirubin, ang commander ng 1st Marine Battalion. Siya at ang kanyang mga tauhan ang unang-unang sumagupa dito. At sila... Ang iniisip ko una yung kapakanan ng mga tao ko. Kung tentative ka, yung bang mabagal ka mag-isip, nakakatakot para doon sa mga tao mo kasi magkamali ka lang. Yun ang ikamamatay ng mga tao mo. Malaki yung accomplishment mo kunwari, pero marami ka namatay na tao. You were able to accomplish the mission, pero at the expense ba nung mga tao na no? So you really have to balance it. Nasen ako kay Sir Kirubin, yung personal talaga na pagkikilala namin nung nag-report ako sa 1st Marine Battalion sa Palawan. Noong bakbakan mismo, bakit ayaw niyo akong iwanan, sabi ng Kirubin. Ang sagot talaga ng mga tao, karamihan, hindi ka nang iiwan ng tao, sir, kaya sasamahan ka namin hanggang sa matapos. Para sa akin, yung pagpasok namin sa kauswagan, yun yung pinakakatakot dahil ang sabi sa amin, huwag kayong pumasok, mauubos kayo. At napakarami naka-perimeter na mga MNLF. May mga 50 caliber, 60 caliber, delikado sir, huwag kayong pumasok, sabi gano'n. Pinasok namin yun naman, walang kaabog-abog, nung padilid mo kasi yun, mga alas 5, walang kaabog-abog at walang kabakaba na pinasok yung kauswagan. Grabe ng bakbakan yung 24 hours sa bakbakan. Doon ko nakita yung tapang at tindi ng loob ni Kirubin. I moved from one forward position to another para naman ma-attract yung mga snipers na yan. Nung na-identify na nila kung saan nanggagaling yung mga sniper shots, bumagsak nun yung bomba. Never in my life, I prayed so hard, sabi ko, Lord, please lang, patakbuhin mo na yung kalaban kasi ako, wala sa ugali ko yung umaatras. No? We will die with our boots on. So, nagdasal ako. Maya-maya konti, nag-clear yung clouds. Pagbagsak nila ng bomba na ganyan, nagtatalsikan yung lupa sa amin kasi malapit lang kami. Yung po yung nakakatakot talaga kasi halos walang tulog magdamag. Yung nakasubsob na yung ulo mo, hindi mo alam, yung putok, ang dami, nakakaidlip pa na eh. At yun yung pinaka-the worst kasi yun ang pinakamaraming nakaswalti at may namatay sa amin. We were able to
rescue around 329 hostages from the gym at na-liberate na namin yung kauswagan. Years old po ako nung nangyari yung gulo sa Kaswagan year 2000 po. Ginakabahan ako kasi yung mga kapatid ko na maliit noon, nagiiyakan. So tinatakpan ko yung bibig nila para hindi kami marinig doon. Pero paglingon ko, may nakatutok na sa akin ng baril. So doon ako, nanginginig din ako. Tapos pagdating ng gym, doon marami nang nauna sa amin. Mayroon din doon na nahuli din ng mga may ilip. Apat na oras siguro kami doon nag-stay sa munisipyo hanggat dumating yung mga Marines. Doon, nagkaputukan na, lakas ng putok. So, takot na kami kasi kala namin, talaga katapusan na namin kasi nagpuputukan na ba. Mayroon namang pumasok doon sa amin, katagalan, sumisigaw, sabi niya na huwag kayong matakot, nandito na kami mga Marines. Ligtas na kayo. Tapos, doon hindi ko makalimutan, nakita ko yung pangalan niya sa uniforme niya, Sir Ariel Kirubin po. Nakita kami ni Sir Ariel after 23 years na nangyari yung gulo sa isang convention sa Dumaguete. Sabi ko, Sir, salamat. Anong salamat? Kauswagan, Sir, naalala mo pa yung March 17, 2000 sa Kauswagan? Wala akong sawang nabalik sa kanya pagpasalamat sa ginawa niyang tulong sa amin. After 23 years niya, nagpulis po ako kasi para makatulong din sa bayan, makaservisyo sa mga tao. Yung sa na-experience ko ba, na naging hostage, so parang servisyo na rin ako sa taga-Kauswagan. Kami natulog lang ng 30 minutes. Bye! Sir, bye-bye! Pero okay yung decision na yun, pinapunta ko siya. Oh, sir. I find happiness siguro na pagka napatahimik mo yung lugar na yan, naging peaceful yung area na yan, at tahimik yung pamumuhay ng mga tao doon, masaya ka rin. Yun ang talagang calling mo, no? Yun ang para sa kapakanan ng tao. Okay. He's the official cook. He's the better cook. He's the cook. Not only better, he's the cook. Kaya ako nag-exercise din kasi tignan nyo ang ano nito. Mabigat din dahil 5 kilos siya. Kung mahina-hina yung kamay mo, mga ngawit siya tapos Kaya kailangan nag-exercise ka rin. I met him in a children's party. It was in Zamboanga. Hindi kasi ako interested dati sa sundalo eh. Masyadong mahirap yung buhay ng sundalo. Before we went home, nandun si Ariel pinakilala sa akin. Sabi niya sa akin, pwede ba maging bodyguard mo? I was not interested. Kaya lang, when he went back to Manila, he started calling me. He was so makulit. The whole day, siguro ilang calls yan. He would send me yung mga miss you, love you cards. Yung mga dati, mga Ziggy cards.